And welcome back to Rob Spider TV, no? So, pasensya na guys at ngayon lang ako nakapag-vlog ulit. So, may nag-request kasi kung paano ba yung pag-aalaga ng gagamba kung gagamit ka ng load. So, ito guys ay share ko lang sa mga newbies, no? And sa mga bagong load users. And pinapaalala ko lang na ito ay experience ko at ito lang yung alam ko, na ito yung alam kong kaya kong mai-share sa mga baguhan dyan, and at least makaka-share din ako ng mga panimula ninyo. Huwag niyong kalimutan guys na ito yung pag-aalaga ko ay hindi 100% mananalo ka, pero at least lamang ka sa panalo pag alam mo yung basics, no? So ito pala guys is ito yung first day ko sa recovery ng gagamba, kasi itong gagambang nabili ng bossing ko, shout out pala dyan bossing Marbs. So itong gagambang nabili is 3 or 2 days na to na nasa plastic, at before ito na kuha ng mga hunters, di din natin alam kung ito ay nakakain at nakainom ng tubig. Kaya yung first day of process ko or yung pagdating ng gagamba, tinatawag ko yung day 1 recovery, no? So i-recover natin yung gagamba dahil di natin alam kung ito ay nakakain at nakainom na ng tubig. So ito galing sa plastic guys. So tinitingnan ko kung yung dumi niya is may itim yung dumi niya, at yung iba naman is lang, yung pure white lang yung tae niya. So yung pag pure white yung dumi ng gagamba guys, para sa akin hindi yan na kumain ng mga insekto, o ito yung nakainom mo ng tubig. At yung may naman, yung parang may black or brown ba yung dumi niya, para sa akin naman is nakapatay na siya ng mga insekto doon sa gubat. So once again guys, ito po ay for newbies and sa mga bagong mag-aalaga ng load. Ito ay napaka-importante guys sa mga nagsisimula pa lang dyan para sumubok lumaban sa yung mga konting pustahan dyan. So ako, hindi ako pumupusta guys, nag-aalaga lang ako ng gagamba at binibigay ko sa mga kaibigan ko. Minsan din may nagpapaalaga, ewan ko kung anong gagawin na dyan. Basta yung payo ko guys, huwag kayong sumugal ng malaki. Ito ay kasiyahan lamang, hobby lang, no? So balik guys sa day 1 of recovery. So syempre bago natin ipasok doon sa pitak natin, i-check natin yung mga lakad nila, no, from plastic. So may iba naman mabilis, may ibang mahina, may ibang may diferensya yung paa. So sa first guys is segregate muna natin sila, kung lalagay ba natin sila sa rejects o yan. Ito ay dito ko nilalagay yung rejects guys. So yung mga rejects ko is kung number 1 yung akyat niya is parang may diferensya o mahina siyang umakyat, no? Di kasi pag bumili ka ng gagamba, lalo na pag wholesale lang, hindi natin masisiguro lahat ng gagamba kung ito'y maganda o tatawagin nating selection. Kasi ngayon pag bumili ka ng wholesale, halos lahat ng nasa wholesale rejects na yan, kasi may selection na So yan, ito'y pagbili natin ng gagamba sa malayong lugar din, sa mga buyers dyan, lalo na yung sa Manila o sa Mindanao na bumibili dito sa Cebu, hindi natin masisiguro lahat ng gagamba na nasa wholesale is may selection pa, kasi nga minsan yung yung totoo, halos lahat talaga ng wholesale is tinatawag natin
hindi talaga siya belong sa selection. Di kaya dati na pag bibili tayo ng wholesale, may makukuha pa tayo. Ngayon, medyo ano ka na, buenas ka na kapag may at least 30% dyan sa wholesale na makukuha mo for selection, no? So, sorry sa mga natamaan dyan, guys, ha. Pero, ako, guys, galing din ako nag night hunt, pero ang hirap maghanap ng gagamba, kaya ngayon masyadong mahal. Yung season kasi dito sa Cebu, guys, nasa September yan, starting ng magandang gagamba. Para sa akin yun, guys, ha, di 100%, ha. September talaga yung maraming magagandang gagamba sa Cebu, guys. And malakas din yung derby ngayon sa Cebu, kaya medyo yung mga derby size at yung mga selection is ano talaga, mostly nabibili na dito. So back again to back again sa ating recovery. So wag niyong kalimutan na mag-segregate muna lahat, guys. I-separate niyo yung mga gagambang mahina tumakbo, may diferensya. So reject and yung candidate mo lang. So yan, mas okay yung marami kang pitak para maayos po pag-segregate. Hindi yun pag bumili kayo ng gagamba, guys, hindi lahat nagagamit natin panlaban. Kaya dadaan mo yan sa screening ng mata mo. Hindi yung umaasa ka lang sa load, guys. Dapat dumaan ka din sa basic screening ng gagamba mo. Di lahat ng mabibili mo pwede mong ilaban. Marami kang titignan dyan. Titignan mo yung akyat, paa, o immature yung gagamba mo. So sooner or later malalaman mo yan, lalo na pag naglagay ka na ng load and nag-selection ka na. Pero ngayon, bago ka mag-load, guys, bago ka mag-select ng panlaban, dito ka dadaan sa recovery day mo. Recovery day, kasama na dyan yung first day o first segregation mo sa mga gagamba mo. So dapat malaman mo kung ilan lang yung candidates para panlaban, at alam mo din yung ilan din yung hindi mo pwedeng ilaban, guys. So after nito, guys, after natin na mapalabas natin sila sa plastic at nakadumi na lahat, so papakainin natin sila, guys. Pagkatapos natin ito, kita mo yan, may hipon ako sa gilid. Pwede tayong magpakain ng shrimp o liver ng manok, grasshopper, superworms, kung ano yung meron kayo dyan, o flies, yung langaw. So yan ang mga pwede natin ipakain sa ating gagamba, guys. So yan, no? So ganito, guys, pag medyo naka-recover na sila at mga after one day na naka-recover na sila, so ganito na yung lakad nila, guys. So dapat bago tayo mag-load, syempre idadaan muna natin sila sa recovery, guys. Di tayo biglang mag-load agad para hindi manghina o mag-collapse yung ating mga gagamba. So ito yung mga lakad ng mga gagamba kong na point na ng isang beses ng load, guys. So naka-recover na po to sila. So ganito lang, guys, no? Para ganito yung lakad ng ating mga gagamba. Need lang nating pakainin at painumin ng tubig. So ito yung tinatawag nating recovery day. So sana, guys, marami kayong natutunan sa mga simpleng vlogs ko, no? Huwag niyong kalimutan yung ating mga gagamba is dapat nating pakainin at painumin ng tubig bago tayo mag-apply ng booster or G-load nila. Di ko sinasabing yung load na nabili nyo sa akin o sa ibang mga load na mixers is ganito diretso yung lakad ng gagamba. So dapat natin talagang idaan sa natural way of conditioning muna bago tayo mag-pointing, no? So ibig sabihin ng natural way is yung food and water yung nagbibigay ng magandang postura ng ating gagamba.
Kasi hindi sila lalakad ng maayos at hindi mo makikita kung gaano sila kaganda kung hindi sila nakakain. Ito talaga yung mga importanteng tips ko sa inyo guys. Na yung wag yung mindset nyo na idiretso lang sa load. So, sana guys marami kayong natutunan sa vlog ko ulit, and pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-vlog din ulit kasi busy nga. Galing tayo sa maraming requirements, galing sa wedding. So, sa personal life is medyo busy. So, gusto ko lang talagang ma-share to sa mga newbies dyan at bagong mga nagsisimula gumamit ng mga boosters, no? Na huwag nyong kalimutan na yung pagkain at tubig yung pinaka-importante bago kayo mag-pointing ng mga gagamba. Para ganito din yung mga lakad ng gagamba. Ano yan guys, magbo-bloom yung gagamba nyo pag sakto sila sa kain at tubig. At pagkatapos ng recovery day, sa susunod kong vlog, ipapakita ko sa inyo yung first day of pointing guys. So, huwag nyong kalimutan guys ha. So, sa mga gusto mag-avail din dyan ng ating G-Load Booster, meron pa po akong available na load, kakatimpla ko lang. And sa gusto ng tutorial or conditioning, hindi po ako nagpapabayad guys. Libreng-libre lang po ako magbigay ng mga tips or mga simple tips lang guys ha, para ganito talaga yung gagambang lumakad. And wag niyong kalimutan na hindi 100% sure na mananalo ka, pero at least yung gagamba mo may pondong lakas. Siyempre sa labanan o basahan, lalaban yan guys. So once again guys, this is Rob Spider TV, Team OD G-Load. So God bless guys, thank you.